ang atong pagatunan karon usa kini siya ka sensitibo kay nga issue apan kinahanglan gayud nato pagatunan. Kumbaga naaman gisa sa Biblia o bisan pa man sa iyang kasensitibo tungod kay akseptado na kini siya sa society apan kinahanglan gyapon nato kini hisgutan tungod kay bisan gani sa mga simbahanan dili na kaayo kay siya ga hisgutan tungod kay very careful na kayo ang mga magwawali nga walay ma-offend. So kining ato nga paghisgutan dili sad kita mangayo dispensa tungod kay ang pulong sa Ginoo ani man na hisulat mo sa Biblia mo sa ang titulo nga atong tukion karon uluhan kini og on homosexuality. Sa kini siya ka sensitibo nga issue nga daghan gyud mo react niini apan angay siya hisgutan. Wala kita ginakondem niini apan ato lamang tagaan og giya itong ilid sa kamatuoran gayud unsa man nga sayop nga mentalidad sa tao samtang pwede pa matabang. Kumbaga no, so ato kining pagatunan base sa unsay gihisgutan or gimando sa Ginoo. Okay? Akong naa kamoy mga Biblia, especially King James Version, basahon nato kini ang atong teksto anaa diha sa Leviticus chapter 18 verse 22. Leviticus chapter 18 verse 22, Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. So, sa New Testament, kaya itong Leviticus mo ni siya ang kaning nasa Old Testament kin siya. Naadi na sa libro sa Leviticus ang tanang gidili sa Ginoo. Ano siya ang mga do's and don'ts sa Ginoo. So, sa New Testament, atong basahon ang libro sa Jude, chapter 1, verse 7. Even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. So, kining Sodom and Gomorrah mo ni siya ang atong makita diya sa Old Testament. Mo ni siya katong istorya nga atong madunggan sa una sa mga gagmay pa kita no diya sa eskwelahan gina storytelling kini sa atong mga maestra tong nahimong asin. O madumduman na to no nga asawa ni Lot nahimong asin, pillar of salt. So muna ang Sodom and Gomorrah na may scientific explanation aning Sodom and Gomorrah sa iyang pagkasunog. Dili na nato na siya dakbitan karon. So diha nagsugod ang Sodomites nga word sa Sodom and Gomorrah. So muna siya ang pasidaan sa Ginoo. Kining Sodom and Gomorrah dito kini mo rin siya ang origin sa kung asa ang lugar sa mga katong nagi-practice og homosexuality. Bisan pa ang kaning fornication. Unsa man ning fornication? Mga pakighilawas gawas sa kaminyoon. Abomination kaning muni siya ang act of disgust. Karang makauulaw kaayo ni nga mga buhat sa tao. So, ang kining pagkatulog sa lalaki ug babae sa babae, itawag ka na sa Ginoo ha. Ginoo na ang nag-ingon nga abomination ka na, makauulaw kaayo. Gani bisan gani sa unang panahon sa mga 1950s, 1960s, basta inana na gani ang topic katong dili kayo ni siya kuan wala dili kay ni welcome kini siya nga topic murag ang bisan gani ka nang maburusan sa unang panahon dili ni siya
Ignon dayon nga disgrasyada. Was ka kanang nga word mo gawas na ba sa mga ginikan nga ayo ana kay disgrasyada. Wa na kuan kay ka ano sa komunidad ka bang outcast gayud. So kaning uban nga mga grupo lugar nga kanang adunay mga relasyon sa samar nilang kasarian, kuan na siya sa una ka na bang hilom discreet ka ina siya nga mga lihok, mga discreet nga galawan mo pa term lugar sa mga binag-o. Hilom kay ang galawan. Kumpara sa karon nga kuan na gyud kaayo kana bang tungod man ni kay gidawat na recognize na siya sa komunidad gani sa ubang mga nasod gikuan na ni siya gimuan na gid siya balaod gani karon di ka naman gani bisan sa ato dili na ka pwede nga mag-ingon ka nga diretso nimo sa ingon nga mga kuan man ni sila dili na pwede kay agi respetar at tinuod man na karespetaran man nato but sa Biblia lahi ang pulong sa Biblia because ang Biblia mo ni atong talamdan sa pagkamatarong. So ang unsay nakasulat sa Biblia is very uncompromising gayud kini. Dili pwede mahangyo-hangyo. White is white, black is black. So dili gyud sa pwede nga tungod kay gidawat sa kalibutan okay ra sa Biblia. So ato siyang tukion gayud karon without any kanang nga judgmental kita dili. Kung dili ato lang agig pahinumdom kay nag-ingon man ang Ginoo sa Biblia nga kana bang ang purpose magyud sa Bible is repentance, mubalik sa sabakan sa Ginoo. Kung dili kita maghisgot niini mura ra og atong gipasagdan ang atong mga kaila o kinsa man kana diha nga nahibal-an nato nga layo na gid kay ang gipainan so kuhay na gid kaayos tanan labi pa kay nakaila sa Ginoo nya kita nato nga murag napariwara na gayod so dili lugar day nato sultihan tungod lang kay gidawat sa komunidad so atong obligasyon isip mga nagatuo sa Ginoo nga atong malandagan sila sa kahayag pinaagi sa pulong sa Ginoo so ato kining pagahisgutan carefully nga walay offend. Kay dili nato katuyuan nga i-offend. Ang atong katuyuan is to shed light. Nga, punta kabalo, na apoy mga tao nga, bugat na day kayo ilang gibati. Makadung sa pulong sa Ginoo, mahagkap ra ang ilang gipasaan nga mga kaguol, ang guilt, mga kasakitan. Kaya ang Ginoo is a forgiving God man siya. So, ato kining padayonon pagtuon. So atong nakita atong gi-define unsa kini siya nga mga word. So kanang abomination is kuan gini siya kana bang mga buhat nga makapa disgusto or makasakit sa atong Ginoo. Iya nang sa iyang baba gayud kini gikan. Mga kining pakighilawas gawas sa kaminyoon ana kana kaniadto pang panahon, unang panahon. Mas ni samot og ni grabe na karong panahona. Kay bisan uban nga mga ginikanan, ginegosyo naman gani ang ilang mga anak bisan sa hingkod nga panuigon. To labi na uso kayo ang internet. Dagko kay sila makita mismo ang ginikanan mo naga kuan sa ilang mga anak, nagabugaw. Na dagan na to nang hibalaan na uban gyud gipang aresto. So samot na gid kay kagrabe ang sa unang panahon medyo makita nato nga ginagmay pa karon ni samot na gyud hinuon ang sala sa tao. So ang tao karon wala nay pakialam. Bahala di wag sirko balintong silingan wa nay pakialamay kay yung pong pakialaman, wala na away, magira, baya, dahil binkuan, linibaka, away, gipainan. So, wala na pakialaman ang tao, basta kay, mabuhi ka lang diya, wala, dili na magpakabana sa kabisi. So, inaana na karon ang kahitabo, nga,
isigbuhi na lang isigbuhi na lang ang tao sa kaugalingon. Bala pa diag gikan na sa illegal nga pamaagi. Ang atong gakakita karon ang sayop na himong normal. Oo. Ang mga kabatan-unan mo panoy mo suhito na sa ginikanan. So dili na siya mao gayud, dili na gid mao. Dili na mao ang pattern nga gihimo sa Ginoo nga unta ang anak maga respetar, maga honor sa ginikanan apan karon kuan na bali na. Sayang ginikanan ipapahawa na ganis mga anak sa ilang balay na kunay balaan nga sa laing dapit nga kailan na mo ni siya nga kuan kaning babae. Nabalaan na lang namo kana siya gwapong balay. Kaya sa misor, nabalaan na lang namo, ipapahawa siya sa anak giabog dito taon sa Puyos Bukid. So inana na karon ang mga anak na wala na ang pagtamod sa ginikanan. So ambot kana siguro no nga kuan ang problema gid ana is wala na kay kung dili ka motahod sa ginikanan ang root cause ana is sala man gyud. So kung nana wala na kay pakigsandurot sa Ginoo, himo kinabuhi nahimo puro material na lang gayud. So luoy pod ang ginikanan nga nahimong kanang kuan na sa anak sunod-sunuran na. So dili na mao ang pattern nga gihimo sa Ginoo. So karon moro ang tao bisan makita nimo sa kanang mga kuan ang tao is ang mga ginikanan usahay bang isimani na lang, isimani bahala ka gikan balas pang droga baka kana basta kay naalang isimani dili na maglisod-lisod niya. Ang mga tao grabe na kay ka materialistic. So bahala ahagikan di na mo tanan basta kay naalay ika-suporta sa mga bisyo. So subok palandungon mga higala tungod kay makita bitaw nimo ilang kinabuhi nga nahimo na noong kagulaanan. So angay gayud kita maga paduol sa Ginoo. So ingon pa sa atong teksto kaganiha nga ang tao nga deliberately nagabuhat sa tanang mga kasaypanan habang yan wala na ipagtamod sa gid ang sa gi sulti sa Ginoo adunay pagpaningil pinaagi sa eternal fire. Padayon sa pagpakasala singlon gayud sila sa baga sa impierno. So ubang tao di sila moingon pamangganig sige problema na habang tira pasagad na lang gid. Subok palandongon nga naghantaw nga kana bitong okay ra sa ila wa sila nag-value sa ilang kinabuhi basta kay buhong sila diri sa kalibutan bala na ilang kalag dito impierno naglutaw-lutaw sa kalayo. So di na to sila mabasol kay kumbaga ang ilang pag kinabuhi kuan man gyud sukwahi man gyud kay wala may pag-ila sa Ginoo. Okay. Tumbasahon na ang libro sa Deuteronomy chapter 22 verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. So kining pagsinina na may mga kultura gayud, lain-lain man ang kultura sa mga nasod, gani na may mga nasod nga ang ilang mga lalaki kanang gasayal na apod mga nasod nga kanang mga babae ginaay kasunis nga gina ang mga luwag gani nga kasunis niya napagditoy mo sayang nga tag-as depende na siya sa kultura sa nasod.
ang pasabot ni ini is kana bang kung ang babae magsanina gid siya modestly, kung dili siya ka pwede magsanina kag linalaki nga kana bang gusto nimo nga laki gid ka tan-awon, dili sad mao kay babae ka man. Sama ra pod sa lalaki, labi na makita nimo karon no, especially sa kanang mga reels sa Facebook. Grabe na gid kaayo ang mga lalaki kanang naay babae kasing-kasing kay magsanina gayud, naka-backless gayud, pinakita pang mga cleavage nya, malingaw pa pangpalingaw gayud, kita nimo grabe na gid kaayo. Gani sa unang panahon ang kaning mga inana nga mga kasarian, dili kay na sila agpa-display. Madumduman ako to ang silingan sa una nga kagrupo sa akong magulang na isa ka kana bang lalaki nga medyo ang iya kasarian dili gid siya ingon nga full gid kaayo, mulabay gani na siya, nakagisag amigo pero dili ingon pares karon nga kana bang musanina na gyud kuha na gyud, pakita na gyud tanan, babae na gyud kaayo, dili pa kay sa una. Pero mas grabe man gyud kaayo karon kay magpa-sex change naman. Basta mga dughan bukdo na gyud kaayo, ang mga hawak ay basta. Kita nimo lang mga transgender sa Japan ay lupigan pa mga babae. Kulba kay kung di ka sinati, baygi sila tanawon. Para magsuroy mo sa kumbana, makabalugid ang laki gid no kung kuan sila ka na bang medyo naagi kuan problema ang ilang kasarian mo ra og alanganin lugar gyud. Kaingon day lang kumbana kuan man to. Sila masayod gid sila. Apan ang babae tungod kung tan-awon nimo sila, lahi gyud mura na gid tro o istorya ko mura tro. Inaana ka advance. Gani ang hisgutan dinhi, ayaw pagsulob. Improper bitaw nga masanina alang para sa usa ka lalaki or babae. Apan mas grabe naman karon kay nahimo namang yung laki o nahimong bayi ang kana bang alanganin nga mga kasarian. Well, naman sa mga kwarta. So kana bang makaingon gyud ka nga layo na kayo ang gipaingnan sa science and technology. Sa unang panahon, grabe kaayo ka taman raman sa una kanang kana bitong mag step in raman ang gamit sa una. Nya kung kuan maka medyo makagsayal lang lugar. Dili pa sa una mamatikdan kung gito sa una. Ang mga alanganin sa una magsanina man mag-blouse po dili kayo revealing sa makaron. San gani sa mga reels na makita nato sa Facebook sa mga bata pang way mabuot. Maay naman kayo magpaso-paso. Lingaw po lang mga ginikanan. So, ang sayop nga pagtuo, nahimo na siyang murag tinuod. So, okay lang. Wala ra po sa ginikanan. Gani uban, tuyuon ganilag sinina. Tagaan nila, himuon lang bay, kaya labi na puro laki ang mga anak. Nagiuban himuon lang tuyo nga mahimong babae tungod kay gusto sa siguro sila nga malingaw nga naay babae sa ilang pamilya. Nana po nang gakahitabo. So kuan siya kana bang part pod sa ilang nahitabo sa is na po uban part sa ginikanan tungod kay inana ba nga kang gusto po sa ginikanan malingaw sab sila pero ang long term effect ana lahi pod sa ilang pagkatao kung sila mo abot sa mga struggles nila, wala pa. Pero, lisod kaayo siya, hunaon nga. Maabot sila sa dead end sa ilang mga struggles, lisod kaayo ang pag-cope up sa ilang sitwasyon. So, kuan kaayo, kana bang lisod ba gyud siya, hunaon. Okay, atong tanahon karon ang mga angay hinumduman no, angay hinumduman sa labi na gayud katong mga tao o mga
na adunay mga nasa in between na angay sila nga mintras na pa ang pulong sa Ginoo available pa nga madunggan atong timan-an kay kini siya gisulat ni siya sa Ginoo des Biblia gi yan ning gisulat kini sa iyang mga kuan mga tinun-an gisulat kini sa iyang mga alagad tungod kay nabalaan ang daan sa Ginoo sukad pa sa ulang panahon unsa ang mahitabo sa presente nato nga kahimtang karon. So ang Ginoo nagbili na daan ug unsay buhaton kung ang tawo inana. So ang Ginoo dili siya unfair nga pasagdan na niya ang tawo nga magkinabuhi sa inana ug walay exit, no way out. Kumbaga wala naggi pag-asa nga mautro. Naay kumbaga naigibilin ang Ginoo nga kanang talamdan kung ang tao ani ini nga sitwasyon. Okay. Tumang nakita din nino nga ang Ginoo dili gid siya gusto ni ining mga buhat nga makapahilayo kaniya. Perversion o abomination mo ni dili gusto sa Ginoo. Okay. Una nga pahinumdum sa Ginoo. Nga ang tao nga niini nga kasamtangan nga struggle na pa siya hope nga kana bang na pa siya chance kumbaga sa usa ka building no na may entrance na po exit nga makalingkawas gid sa ani nga kaning bandage ang uban bandage man ni ang uban wrong choices may nana ba. So una atong basahon ang Jeremiah chapter 6 verse 15 paingon sa 16. Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they were not at all ashamed, neither could they blush. Therefore, they shall fall among them that fall. At the time that I visit them, they shall be cast down, saith the Lord. So, ingon sa Ginoo, naulaw ba sila? Or wala? So, ang unang angay hinumduman nga, ang tao nga, ani nga sitwasyon, angay siyang magbati o bitang remorse bang aduna siya naulaw siya siyang kaugalingon kumbaga naapay space sa iyang kasing-kasing sa nga kaulaw kumbaga dili bitaw siya ingon nga gahi ni kay sa kasing-kasing mabati siya kaulaw ba acknowledge na nga nakahimo siya sala. So feel remorseful or acknowledgement of sin. Kaya ngon man siya din naulaw ba sila sa ilang nahimo nga mga pagpakaulaw disgusting nga gihimo or wala sila naulaw. So it's shame or not. So kana bang kanang neither could they blush kana bitong naakay matabo or something like nakita nimo na kay atraso mo kag mag-blush mo wag malain ang imong pamina mo manginit imong naunga mo inaani ba ka ang bation nimo kung matabo nimong Ginoo imong sala mo na imong gihimo kung wala kay gibati nga kaulaw ana moingon sa Ginoo at the time that I visit them they shall be cast down saith the Lord. Ang Ginoo naman nag-ingon ana katong gahi na kay kasing-kasing nga di kaulaw mo kumbaga sa kuan pa sa manisa uy nga mag harap-harapan na magikaayo ano kumbaga sa kanabang kung sa other woman pa or unsa ba dili na bitaw maulaw nga makit-an wala na pero kung magtago-tago pa gani kana ganing kuan pa siya kanang medyo pa siya mag-blush pa siya napay chance napay siya chance nga mabag-o kay gabation pa na sa iyang kasing-kasing
So, dapat maulaw pa. Dili bitaw ngon nga kanang padayon na lang Jesus iyang pagpakasala. Okay?